Magandang umaga, Grade 8 Lara. Ang paksang tatalakay natin ngayong umaga ay patungkol sa haiku. Ngunit bago tayo dumako sa mismo talakayin, alamin muna natin ang mga layunin. Maaari nyo bang basahin lahat ito ng sabay-sabay? Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang 95% na mag-aaral ay inaasahan na nauunawaan ang kahulugan at struktura ng haiku, ay papadama ang kagandahan at kahalagahan ng haiku bilang isang anyo ng panitikan. Nakakasulat ng sariling haiku na sumusunod sa tamang struktura at hanyo. Maraming salamat, class! So, ano nga ba ang haiku? Muli, maaari nyo bang basahin kung ano ang kahulugan ng haiku? Haiku, tulang maikli ngunit nagtataglay ng masaklaw at matalinhagang kahulugan. Nagmula ito sa mga Hapones at karaniwang ang paksa ay kalikasan. Binubuo ito ng 17 pantig na nahati sa 3 taludtod. Karaniwan ay may strukturang 575 pantig ang taludturan. Nang nadala sa ibang wika ay may ibang struktura na subalit nanatili pa ring 17 pantig at 3 taludtod. Maging sa paksa ay naging bukas na rin. Bukod sa natanging struktura, ang haiku ay kailangan natataglay din ng iba pang katangian tulad ng sansaglit na napaparam, imahe, at kaisahan ng salungatan, fleeting moment, imagery, and unity of contrast, upang matawag itong tulang haiku. Maraming salamat. Ayon nga sa inyong binasa, ang haiku ay isang uri ng tula na nagmula sa Japan. Ito ay maikli lamang ngunit naglalaman ng mga makahulugan na salita. Binubuo lamang ito ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludtod, na may struktura na 575 ang pantig sa taludturan. Karaniwang tumatalakay lamang ito sa kalikasan, ngunit maaari na rin itong tumalakay sa iba't ibang paksa. Ang haiku nga pala ay may 3 katangian. Una, ang sansaglit na napaparam. Ito ay nagpapakita ng isang sandali sa panahon. Pangalawa ay ang imahe. Ito naman ay malinaw na naglalarawan ng isang eksena. At ang pangatlo ay ang kaisahan ng salungatan na kung saan ito ay nagpapakita ng magkasalungat na ideya. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa mismong halimbawa nito. Narito nga pala ang ilang halimbawa ng haiku. Muli, maaari nyo bang basahin ang mga halimbawa? Walang klase. Linggo. Umaga ang mga batang kalye ay nangangaga. Mangmang, sa matay dilim at hindi po liwanag ang tumatabing. Buhay. Ang ating buhay ay masaya at malungkot hanggang matapos. Maraming salamat. Sa unang halimbawa, ito ay naglalarawan ng mga batang kalye na nagtatrabaho sa linggo ng umaga. Sa pangalawang halimbawa naman, ito ay naglalarawan ng isang tao na nasa dilim, kapwa pisikal at mental. At sa pangatlo naman, ito ay naglalarawan ng buhay bilang isang siklo ng kagalakan at kalungkutan. Sa madaling salita, ang haiku ay isang maikli, ngunit makahulugang anyo ng panitikan na nagpapahalaga sa kalikasan at sa lalim ng mga salita. So class, naunawaan niyo ba kung ano ang haiku? May mga katanungan ba kayong nais na itanong? At kung wala naman, ay ako mismo ang magtatanong sa inyo. Binibining Alisa, maaari ko bang tumayo upang sagutan ang aking inhandang tanong? Sa iyong palagay, ano nga bang pinagkaiba ng tulang haiku sa ibang uri ng mga tula? Sa palagay ko po, ang pinagkaiba ng haiku sa iba't ibang uri ng tula ay ang haiku ay may 3 taludtod lamang at ito'y may 17 pantig lamang. Napakahusay, talaga nga namang nakikinig ka sa ating talakayin. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng gawain. Ang gagawin niyo lamang ay gumawa kayo ng sanaysay ukol sa iyong naintindihan tungkol sa ating paksang haiku na tinalakay. Meron lamang kayong 5 minuto upang sagutan ito at ilagay lamang ito sa isang kalahating papel. Okay, tapos na ang inyong 5 minuto. Maaari nyo nang ipasa sa harap ang inyong mga ginawang sagot. Sa pagtatapos naman ng ating klase, ay magkakaroon kayo ng takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay gagawa kayo ng sarili nyong haiku at inyo itong ipapasa sa susunod na pagkikita. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating klase. Paalam!